Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Habang nasa bakasyon ng pamilyang ito, natagpuan nila ang abandonadong pusa sa tabi ng kalsada na naninigas sa yelo. We are bringing a cat back to life right now, everyone. Siguro, iniwan ng pusang ito sa yelo at hinayaang mamatay. Nilapit nila ang kawawang kuting sa apoy para mainitan at pinisil-pisil ang katawan para mahimasmasan. Akala nila na huli na ang lahat, ngunit maya-maya lang muling nagising ang pusa at nagnumbalik ang lakas. Buti na lang at ang mga taong ito ay handang tumulong sa hayop sa oras ng kanilang pangangailangan. Kung minsan, ang mga hayop na mismo ang nalapit sa tao para humingi ng tulong. Gaya ng fox na ito na tila ba ay lumapit sa tao para tulungan siyang tanggalin ang garapon sa kanyang ulo. Siguro, ilang araw nang hindi makakain ng fox dahil sa garapon. Tama ang desisyon ng fox na lumapit sa tao dahil hinila nito ang garapon sa kanyang ulo. Kaya naman mapapaisip ka, paano nakasiguro ang fox na ito na matutulungan siya ng taong nilapitan niya? Hindi ba natakot ang fox na baka patayin lang din siya ng tao gaya na nangyari sa ibang fox? Ang mga balyena ang isa pang hayop na madalas na hinahunting ng mga tao kahit noon pang unang panahon. Dahil dyan, likas lang sa balyena ang umiwas sa tao dahil sa peligro. Pero kung minsan, ang mga balyena ang kusang lumalapit sa tao para magpasaklolo. Gaya na lang ng balyenang ito na nakunan sa video sa Australia. Naaktuhan ng balyena na lumapit sa mga mangingisda para ipatanggal ang plastik na nastak sa kanyang ulo. Agad din naman itong kinuha ng taong nakakita. Ang galing no? Para bang alam ng balyena na tao lang ang makakatulong sa kanya. Ano sa tingin mo? Kusa bang humingi ng tulong ang balyena sa tao o coincident lang ang nangyari? Ayon sa mga scientist, maaaring nag-uusap ang mga balyena at nagpapasahan ng impormasyon. Siguro, habang nag-uusap ang mga balyena, nagpapayo sila na pwede silang humingi ng tulong sa mga tao. Kaya ayun, pinayuhan ng balyenang ito na lumapit sa tao para ipatanggal ang plastik sa kanyang ulo. Aba, pati pala ang mga ibon ay marunong ding makipag-usap sa kanilang kapwa. Hindi man sila nakapagsasalita, ang mga uwak na ito ay may sapat na talino para magbahagi ng impormasyon sa kanilang kapwa. Kaya ayun, siguro may ibang uwak na nagpayo sa uwak na ito na lumapit sa tao para ipatanggal ang tinik sa kanyang ulo. Sa video, may kita ang tinik ng porcupine na nakatusok sa pisngi ng ibon. Marahil ay natusok ang uwak nang sinubukan nitong lumapit sa porcupine. Hindi ito kayang tanggalin ng uwak kaya mas pinili niyang lumapit sa tao para ipatanggal ang tinik. Madalas ay natatakot ang mga ibon kapag nilalapitan sila ng tao. Pero sa pagkakataong ito, hinayaan ng uwak na hawakan ng tao ang kanyang ulo. Alam mo ba kung ano ang isa pang matalinong hayop na marunong humingi ng tulong sa tao? Yan ay ang elepante. Noong 2016 sa bansang Zimbabwe, namataan ng mga rescuer ang elepante na tila ba ay lumalapit sa kanila na may iniindang sakit. Dito nila napag-alaman na ang elepanteng ito ay may tama pala ng baril sa noo na kapag napabayaan, pwede niyang ikamatay. Malamang merong hunter ang sumubok na barilin ng elepante, ngunit nagmintis ang kanyang bala. Kailangan itong matulungan ng mga rescuer dahil siguradong sobrang sakit ang nararamdaman ng elepante sa kanyang sugat. Dahil dyan, nagtulong-tulong ang mga tao para operahan at kuhanin ang bumuon na bala sa ulo ng elepante. Ayon sa mga doktor, maswerte ang elepante dahil hindi malalim ang pagkabaon ng bala kaya hindi ito tumagos sa kanyang utak. Sa huli, naging matagumpay ang operasyon sa pagsagip sa buhay ng kawawang hayop. Ang isa pang nakamamanghang kaso ng hayop na humingi ng tulong sa mga tao ay ang istorya ng dolphin na ito sa Hawaii noong Enero 2013. Yung dolphin kasi lumapit sa grupo ng mga scuba diver na parabang meron siyang gustong ipagawa. Hindi normal sa mga dolphin ang lumapit sa tao kaya palaisipan sa kanila kung bakit lapit ng lapit sa kanila ang dolphin. Saka na lamang naintindihan ng mga scuba diver na gusto palang ipatanggal ng dolphin ang piraso ng lambat na nakapulupot sa kanyang leeg.
Nasasakal na kasi ang dolphin sa higpit ng lambat kaya kailangan niya ng tulong mula sa tao. Siyempre, to the rescue naman ng mga scuba diver para iligtas ang buhay ng dolphin. Paano naman kung pating ang nangangailangan ng tulong? Meron bang willing tumulong sa pating? Yan kasi ang nakunan sa video ng isang scuba diver matapos siyang maispatan ng pating na may nakatanim na kutsilyo sa likod nito. Siguro, merong tao na sinubukan saksakin ng pating para hulihin ito at para ibenta ang karne sa palengke. Ang kawawang pating sa video ay isang nurse shark. Ang mga nurse shark ay hindi likas na agresibo kaya hindi natatakot ang scuba diver na lumapit para bunutin ang kutsilyo. Pero hindi nyo ba napapansin? Halos lahat ng problema ng mga hayop ay tao lang din ang may kagagawan. Yung ibang hayop, nai-stuck ang ulo sa basura na itinapon ng tao. Yung mga ibon, nabubuhol sa mga lambat at kung ano-anong bagay na itinapon natin sa dagat. Kung minsan pa nga naaaksidente ang mga hayop sa sasakyan at kalsada na ginawa ng tao. Kaya sa tingin ko, lahat ng tao sa mundo ay may obligasyon na tumulong sa hayop dahil tayong mga tao lang din naman ang may kasalanan kung bakit napapahamak sila. Pero may mga pagkakataon na lumilitaw ang mga sakuna na hindi naman kagagawa ng tao at ang napupuruhan ay ang mga hayop. Gaya na lang ng wildfire sa Australia kung saan milyon-milyong hayop ang namatay dahil sa lawak ng pinsala ng apoy. Isa sa pinaka-apektado ng sunog sa Australia ay ang mga koala. Napakabagal nitong kumilos at madalas ay nasa puno. Kung hindi pa sila tutulungan ng mga tao, siguradong masasawi ang koala sa naglalagablab na apoy. Hindi gusto ng mga koala na hinahawakan sila ng mga tao. Pero sa mga oras ng peligro, makikita mo na pumapayag ang koala na buhatin sila para ilipat sa ligtas na lugar. Sa tuwing may sakuna, ang mga koala ay panayang hingi ng tubig sa mga tao. Kung tutuusin nga ang mga koala ay hindi naman talaga nainom ng tubig at sa halip, kumukuha lang sila ng tubig sa pagkain ng makatas na dahon ng eucalyptus. Pero dahil sa sobrang init ng wildfire, walang magawa ang mga koala kundi ang manghingi ng tubig. Buti na lang at andito lang ang mga tao para tumulong sa kanila. Kung ikaw ang tatanungin, minsan ka na bang may tinulungan na hayop? Ako kasi noon, meron akong tinulungang bayawak na makabalik sa gubat. Nakita ko kasi yung bayawak na binibenta sa palengke para, alam mo na, gawing ulam. Kaya naman naisip ko na bilhin ko na lang yung bayawak para ibalik sa gubat. Kung minsan ka nang may natulungan na hayop, pakishare na lang ang iyong storya sa comment section ng mabasa namin. O nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ipindutin mo ang subscribe button nang lumakas naman ang ating channel. Kung napindot nyo na ang subscribe button, edi maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Mark Louie Tabanao. Hello rin kay Zach Owen. What's up kay Russell, Rowena, Cloud, Rain at Summer Tumambing. Shoutout kay King Asher Lorejas. At kay Stacy Rain at sa Singular Family from Tacurong City, Mindanao. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!